lagpas tao na din po yung tubig sa ano, sa may road, main road po, Oo. So dito kanina sa meron may gate kayong po kasi ito. kanina may natanaw kayo ng mga nagre-rescue bangka diyan sa may area ninyo? Opo, sa likod po namin kasi po sila yung mas mababa po, wala po ata silang second floor. Mm. Yung po may bata po doon, yun po may nag-rescue na po ata kasi po narinig po namin medyo maingay na po sila. Oo. So, kayo diyan, Christine, meron ba kayong naitabing mga tubig man lang o pagkain para habang Meron naghihintay? naman po na Mm. may na-save naman po namin pero yung ibang kagamitan po tulad ng TV at ay yung ref po at yung Mm. gas, hindi na po talaga Yung yung nasa ano. baba, oo. Opo, yung mabibigat po hindi na po talaga. So, sa ngayon diyan sa apartment niyo wala na ring kuryente? Wala na po, simula po nung umaga po wala na po Okay. talaga, Kumusta wala ang ng kuryente. baterya ng cellphone mo, Trisha? Baka sakaling meron pa naman, may charge ka pa naman. Meron 50% na po nga. 50%. O sige, once again, ulitin mo yung eksaktong lugar ninyo para sakaling may nakakapakinig sa atin yung mga rumoronda diyan na nagre-rescue, kayo na ang kasunod matapos silang unahin yung may mga matatanda. Okay po. Sige. Okay po. Sa lahat po ng nakikinig, ang address po namin ay 0405 po, Dimasalang Street, Santa Cruz, Naga City. Meron pa rin po kasi kaming yung mga pinsan po namin nag-boarding house sa kabilang street din po sa may Mm. Santa Cruz. Mga Yun nasa po, second floor medyo na rin. mababa daw po yung tubig doon sa kanila. Mas mababa yung tubig sa kanila. Pero Opo. nasa second floor na rin sila kasi binaha na rin yung first floor nila. Hindi ko nga po alam kasi wala na pong contact yung parents. Sa amin lang po nag-contact. Hindi Okay. na, parang lowbat na po ata yung dalawa kasi dalawang ano na po yun, mga senior high din po. Okay. Trisha, yung ulan dyan, kumusta? Malakas pa ba? Mahangin ba dyan? Medyo naglalakas po at mahina. Pero Mm. yung hangin po, medyo katamtaman din po. Okay, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Opo, nga, tuloy-tuloy. Mataas po yung pagtaas ng tubig dito at Mabilis, oo. simula lang po ito pumasok ng bahay mga 7, mga Oo. bandang 10, grabe na po yung baha, as in, grabe po. Sobrang Mataas taas na. ano. Oo, kaya kayo ngayon nagsama-sama na dyan sa second floor. Sige, Trisha, Opo. gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para makapag-contact na mas mabilis sa mga otoridad na malapit dyan sa area ninyo, sa Santa Cruz. Pero sa ngayon, Opo. patuloy kayong mag-iingat dyan, ha, Trisha? Opo, thank Okay. you po. Meron pa po Sige. kaming Oo, sige. nasa Block 7 po kami, Lot 31 po, Deca Abella. Meron pa din po kasi doon yung isang kakilala po namin. Mm. Mag-isa lang po siya sa bahay. Mm. Nung nagpaparescue na din po sa Abella kasi po, mataas na din po yung tubig, lagpas na din po daw tao. Nakokontak mo pa siya? Hindi na po. Hindi na. Hindi na po siya Sige. Opo, kanina lang po nagsabi na kung sakali daw po ma-deadbat na po siya, yun po yung address niya, yung Block Sige. 7, Lot 31 po, Deca Abella. Kasi po, mag-isa lang po siya. Deca Abella. Mag-isa. Ano to? Ilang Opo. taon na siyang nandun? Matanda ba o ano? Kaedad ninyo? 21 po. Kaedad ninyo? Mga Opo. estudyante rin? Opo nga. Okay, sige. Sana merong mas malapit doon, no? Once again, diyan po sa may Santa Cruz, Naga City, nandiyan sila Trisha, Opo. kasama ang kanyang mga kaklase mo ba yung mga kasama mo diyan sa taas? Kapatid po. Kapatid. Okay, sige. Ingat, Trisha, ha, at i-reserve mo yung baterya mo para sakaling mamaya may Opo. kumontak, may makakausap ka. Ha? Marami pong salamat. Sana Sige. po matulungan niyo po kami. Maraming salamat din at patuloy kayong mag-ingat. Si Trisha Alice, residente sa Santa Cruz, Naga City. Oo, no, dyan sa may, kung mapapakinggan natin mula kanina, no, yung street na yun, talagang mababa siguro talaga yung lokasyon nun. So, marami po ang mga kailangan dyang i-rescue, no? Yung kanina nakausap natin, may kasama pang bedridden. So, sana po, ganun talaga yung ginagawa. Inuuna muna yung may mga matatanda, no, mga bata. So, sa lahat ng mga kaya pang, ilagay sa ligtas ang kanilang mga sarili. No? Lalo na yung ganyan, may second floor kahit papano. Dyan lang po kayo at siguro hindi na magtatagal sana meron ng dumating na tulong. Pero sa ating mga kaserbisyo po na sa kanilang lugar hindi pa ganun kataas ang tubig, pero nakikita ninyo tuloy-tuloy ang paglakas ng ulan.
mag-ready-ready na po tayo, ano? At ano ba, kailangan ninyong kumuha ng go bag, no, kung tawagin. Yung meron kayong pagkain, tubig, kahit papaano, yung mga importanteng dokumento kung masisave ninyo, no? Lalo yung ganyan, yung biglang bumibilis yung taas ng tubig sa mga bahay-bahay. Kailangan nakaredy po yung ating go bag para kung sakaling kailangan agarang lumikas, meron po tayong dala-dala, pati na rin yung mga importanteng bagay sa atin, no? So kung sa lugar po ninyo ay meron pang kuryente, oo, edi i-charge nyo na muna lahat ng mga pwede nyong i-charge. Kasi kailangan natin yan kung sakaling kukontak tayo ng mga rescue. Oo, hindi tayo pwedeng makampante ngayon. Dahil tulad niyan, dire-diretso pa rin yung pag-ulan, lalo na dyan sa may Naga City. Ano? Sa ngayon, kumuha muna tayo ng report mula sa Isabela, ang ating correspondent na si Haris Julio. Magandang umaga, Haris. Magandang umaga. Haris, kumusta Ang po oras ang na, yes, kumusta ang lagay dyan? ako sa mga oras na to, ramdam na natin yung epekto ng bagyong Christine. May malakas na buhos ng ulan na tayong nararanasan dito. May kasama din na pagbayo ng hangin. Actually, bandang alas 10 kanina nung magsimula yung pag-ulan, naka pa lang kanina, tapos bandang alas 11 na ay lumakas na yung buhos ng ulan. Sa mga oras na to ay may kuryente pa naman tayo dito. May maayos pa naman tayong linya ng komunikasyon. At sa monitoring natin dun sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo, kaya sa nababanggit niya kanina ay ang bahaging norte ng Isabela sa Delfin Albano ay ramdam na rin yung epekto ng bagyo doon. May malakas din na buhos ng ulang nararanasan doon. Sa ngayon wala pa namang PMP evacuation na tayong namomonitor dito sa Isabela. Haris, dyan sa lugar, wala pa namang mga barangay na humihingi ng saklolo o may mga kailangan ng i-rescue sa mga area na malapit dyan sa inyo? Wala pa naman sa ating monitoring ngayon sa MDRMO. Wala pa naman mga kanyang sitwasyon ngayon dito at lalo't kasi simula lang din kanina. Dito sa bahagi kasi ng Southern Isabela, kasi simula pa lang kanina alas 10 yung pag-ulan. Halos sa maghapon na makulimlim lang yung kalangitan at may pagbayo ng hangin. Pero gayon pa man ay nag-abiso na yung MDRMO sa mga residente sa bahaing lugar na maging handa sa anumang maging epekto at kung kinakailangan lumikas ay magbigay lang sila ng impormasyon para sila ay agad na mailikas ng rescue team. At isa sa minomonitor ngayon ay ang pinakakawalang tubig ng Magat Dam. Bandang alauna ng magpakawala ng tubig ang Magat Dam, 144 cubic meter per second o katumbas siya ng 760 drums ng tubig yung pinakakawalan. Direkta yan sa Magat Dam na dumadali naman sa mga bayan ng Ramon, San Mateo, Aurora, Burgos, Luna, Cabatuan, at Gamu, Reyna Mercedes, Nagilian, yung mga bayan na posibleng maapektuhan ng pinakakawalang tubig ng Magat Dam. At posible rin makadagdag ito dun sa tubig sa Cagayan River dahil isa ang Magat Dam sa tributaries ng Cagayan River. So, masusing binabantayan ang lagay ng Cagayan River dahil kapag malakas yung buhos ng ulan ng bagyong Christine at tuloy-tuloy ng ilang araw ay hindi inaalis yung posibilidad ng pagbaha. Sige. Maraming salamat, Haris, at manatili kaming naka-update dito para sa mga iba pang balita tungkol dyan sa may Isabela. Mag-iingat ka dyan, Haris. Si Haris Julio po ang ating correspondent mula sa Isabela. At sa ngayon naman po ay makakausap natin ang spokesperson mula sa Office of the Civil Defense Region 5, si Sir Grimil Alexis Naz. Sir, magandang umaga po. Hello, magandang umaga po, sir. Apo, sir, kamusta po? Ano pong update dyan sa
Region 5 dahil dito sa pananalasa ni Bagyong Christine? So medyo mahina sir yung audio sir. Sorry, kumusta po ang kalagayan dyan? Gaano na po kalawak ang epekto ng bagyo dyan sa Region 5, sir? Sa ngayon sir, nakakaramdam pa po kami ng mga malalakas na pag-ulan. Specifically dito po sa part po sa amin sa Albay. And na-overwhelmed na rin po sir yung rescuers din po at the local level. We're hoping sir na by later this morning po, mga around 7 or 8 a.m. ay humina na po. Meron na po ba mga report kung ano yung mga barangay na apektado at paano po natin mapapadalhan ng mga rescue boats kung kailangan? Sa ngayon, iba't ibang munisipyo at syudad yung nagparating po sa amin ng information na may mga flooding incidents po sila. But for the official na mga reports po, sir, pa rin po sila sir, sa response. Since kahapon pong 4 a.m. pa po ay nagsimula na po yung mga malalakas na pag-ulan po sa amin. So until now ay nasa labas pa po yung mga nasa local level po natin ng mga rescuers and mga kasamahan. Most po nang nare-receive namin calls ay part ng Albay, Camarines Sur, and Naga City po. Kasi meron po kami mga nakakausap dito ng mga nasa mga mababang barangay po, karamihan po sa mga bahay-bahay, mga 20 hanggang 50 katao, yung iba nagsasama-sama na po sila. Pag ganito po ba, may kakayahan naman po na i-rescue o pabalik-balik na lang or mauna muna yung mga matatanda at bata? Ngayon sir ay yung mga rescue personnel po sa RDMC Bicol and also mga local rescuers po natin. Upon assessment po ay sila po sir yung mag-decide. Pero gusto rin po namin ma-ensure yung safety din po ng ating mga responder. Kaya sobrang rami po ng calls na nare-receive po natin ngayon. Sir, ano po ang mga, sakaling meron pang mga nakikinig sa atin na kaya pang tumawag, ano po ba yung mga number na pwede nilang ma-reach out para po sakaling magpaparescue sila? Sa ngayon po, sa aming regional hotline numbers, pwede po tayong tumawag po sa 0928-505-3861 para po yan sa Smart. At sa Globe naman po ay 097-574-7880. Kung may mga yung mga numbers po na ating mga local operation centers, yun po ang mas mara-recommend pa din po namin para po direct na po ang link po ninyo sa ating mga operation centers po. Okay po. Maraming salamat po ha, sir. At patuloy po kami ditong tatanggap ng mga tawag sakaling maaari po namin i-connect sa mga hotline po na nabanggit ninyo, no, mga nanghihingi ng tulong. At maya-maya po ay siguro hihingi po ulit kami ng update sakali po meron ulit. No? Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po at mag-iingat po kayo dyan. Bantay, Bagyong Christine. Oras natin, 12:31 na po ng umaga at patuloy pa rin po tayong nakikipag-usap, no, sa mga otoridad at lalong-lalo na po sa mga tao na sa kasalukuyan po nakakaranas nitong paghagupit ng bagyong si Christine. Ano po? Marami diyan sa lalo na sa may Naga City, no, yung mga mabababang barangay.